araw, Ma'am Leslie Ontelia. Magandang araw, Rina. Kumusta, Ma'am? Okay lang. At kung okay lang sa iyo, mayroon akong mga katanungan sa iyo. Ano para sa iyo ang tunay na kahulugan sa tagumpay? Para sa akin noon, kahit ngayon pa, ang isang tagumpay ng tao yung magkakaroon ka ng magandang buhay, mayroon kang pamilya, magandang trabaho, at syempre, malaking kita. Pero hindi lang yon. Kailangan sa isang tao na ikaw ay isang matagumpay, kailangan mayroon kang Diyos sa buhay. Isa yan na sekreto. Hindi magtatagumpay ang isang individual kung wala siyang Diyos. Dahil ang Diyos ang may karapatan, may nagbibigay sa atin. So noong una pa, gusto kong maging isang guro. Dahil nakikita ko na sa isang guro, marami ang mga kabataan, mga inosenteng mga kabataan na ating matuturuan. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo sa buhay at paano mo ito nalampasan? Noong unang panahon, wala kaming pera, pero sabi nila, basta may gusto, makukuha maraming paraan. Yan. Kapag gusto mo sa isang bagay, kailangan lahat-lahat ay gagawin mo para maabot mo ang iyong gusto. So bilang isang guro, I'm 33 years teaching in public school. Wow! So isa na yon na kahit naman noong unang panahon na malayo pa ang mga paaralan, wala kaming pera, dinadaan ko sa pagsisikap, sa pagtitiis, at nag-aaral ako ng mabuti. Walang girlfriend, walang boyfriend. Wow! Ano ang pinakamalagang aral na natutunan mo sa iyong paglalakbay patungo sa tagumpay? You have to be more patient. Kailangan mong magtiyaga. Kailangan mong maghintay sa tamang panahon. At huwag kang maging hambugera o huwag kang magsasabi na, ganito na ako. Kailangan you stay humble. Okay, kailangan na hindi ikaw ang magbibida, kundi ang sarili mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo, ang nakakita na yung naabot mo. Wow! Panghuli na katanungan, ano ang payo ang maibibigay mo sa mga taong nangangarap maging matagumpay sa buhay? Okay. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, kailangan mong mag-aral. Sabi nila, kahit magninegosyo ka pa, yes, kailangan ang pag-aaral. Dahil doon sa pag-aaral, doon mo maunang makita kung paano mo ang pag-asenso, paglago sa buhay. So, kailangan mag-aral tayo. Kahit naman, hindi lahat nakatapos, basta kailangan tayong mag-aral para may kunti tayong kalaman. At sa akin naman, bilang ako na naging malapit na akong mag-retired, kailangan ang aking mga estudyante kailangan they remembered me as a counselor, a psychologist, a loving mother, not a teacher, a strict teacher, but yung teacher na kailangan nila ng masasabi nilang, ma'am, yun ma'am, kahit na pinakasimpleng bagay, maintindihan nila na ginagawa ko at ibinigay ko. Para sa akin, friends, hindi na kailangan maging mayaman ka. Kailangan kahit kunti, basta mayroong nangangailangan, magbibigay ka.
Okay. Ang sabi pa nila, be a channel of blessing. Tulad ni Ma'am Leslie na hindi hadlang ang kahirapan para makamit niya ang tagumpay o pangarap sa buhay. Dito nagtatapos ang Chikahan ni Rena Bells.